Ayan. So, anong name mo, miss? Siya po si Cowrie, my doubter. Cowrie the doubter. So, interviewin kita na habang kumakain ka ng lunch, late lunch. So, bigyan mo nga ako ng tatlong items natin na 6 pesos ang price. Ano? Yung tamarin na maliit, syrup powder, haka yung shampoo. Okay, good. Updated ka na ba sa price ng sigarilyo? Hindi pa masyado. Bakit? Tinuro ko na yun sa'yo ba? Magkano, Mighty? Ilan ba? Isa lang. Pag kalahati. 40? Pag isang kaha. 75? Very good. Sa Marlboro? Sa Marlboro, 6 pesos. Kalahati. Magkano kalahati ng Marlboro? Kalahati ng Marlboro? Wait lang. Ay, nakalimutan ko eh. How much? Diba 55? 110 ng sangkaha. Pagbilan mo muna yan. Dali. Bilan mo na. Paano kasi? May ginagawang. Ano? Meet Cowrie, the doubter. How much a royal? 9. Nagtinda po yan. Lagi po yan nagtitinda. Masipag yan Masipag din tirador ng mga paninda. Ayan. Nag-enjoy ka ba pag nagtitinda ka? Hindi masyado. Bakit? Minsan nahanto ako. Ano ba mga tinitira mo dyan sa tindahan? Pag wala ako, hindi ako nakatingin. Wala na. Ano na lang. UTI ako eh. Grabe naman magsubo. Parang hindi girl. Ilang taong kang nag-start magtinda? I mean, anong grade ka nun? 1. Grade 1. Okay. Parang maganda pa, ikaw na lang ang mag-video no? Batang tindera. So, si Cowrie po, nakakabenta po yan ng 500 up to 2,000 pag mabili, hanggang 2 plus in a day, without my supervision. She can load up Smart and Globe. Kasi doon na rin yun kasama na yun And ano pa kaya mong gawin basta marunong siya magbenta. Almost everything in our store kaya niyang gawin. So, kumbaga ba, she is my little me. Si Cowrie the doubter. Yan. Si Cowrie the doubter. So, ano pa? Ano pa ang mga kaya mong gawin dito sa store? Sige, ganito na lang. Sino ang anong klaseng customer ang pinaka-hate mo? Yung pinaka-hate ko, yung basta hindi ko alam kung paano sasabihin. Yung pinagbibilan mo, na kadalasan bumibili Mighty, yung matangkad na lalaki na... Ano nga yung ayaw mo sa isang customer? Yung
Bad friend. Grabe ka. Grabe ka. Saka yung ang hate ko sa customer, yung pagbibili sila, yung pera lukot, tapos pag umuulan, basa. Malamang basa eh, nabasa umuulan. Yung may tape yung pera. Okay, thank you guys for watching. Little interview lang kasi kahit ano na itanong ko kay Kauriel, kabisado niya na yan. Hindi ko na siya kailangan testingin pa. So, Kauri is my little me. Tagapagmana. So, kahit ako matulog, kahit ako wala, basta meron lang mas matandang nagsusupervise sa kanya, kayang-kaya niyang i-manage ang aming store. Yun nga lang, medyo hindi siya masyadong neat. Medyo makalat. So, please like and share. Invite mo sila sa ating YouTube channel, sa ating theme park, sari-saring topic store. Dali. Dali na. Ang tagal naman. Bilis. Mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel and like and share and comment. Sa ating page, theme park page. Theme Park Sa sa Facebook. sa FB. Oh, sige na, bye-bye na. Bye-bye. Thanks for watching. Kauri the Doubter. Ganda. Nagmamaganda. Hi guys, Mami Party Series. So, ihabol natin, So, ang mga kape na magtataas sa ating Nestle products ay ang mga black coffee. All black coffee ay magkakaroon ng price increase. Ngayon, magkano ba ang magiging price increase niyan? So, kaya yan ang tatalakayin natin for today's video. Okay, so sa stick po, sana humabol kayo, Humabol kayo na maka-order o kaya naman ay makabili sa mga hindi pa nagtataas na mga supermarket or mga supplier nyo. So, sa stick po na 48 pieces ang laman sa isang bundle na dati pong naka-plastic, So, yan ang kagandahan sa naging new packaging nila. Mas maganda ang color ng kanilang packaging ngayon. Hindi ko na papakita guys, alam nyo na yan, And also, ay mas medyo a little bit slightly environment friendly. Why? It is because instead nga naman na sa plastic na isang pack, yung 48 pieces, ay nakabundle na siya sa karton, So, sa papel na karton na siya nakabundle. So, malaking bagay yan, So, kagandahan dyan kaya medyo na-save tayo sa plastic. Okay, so 140 as of now ang isang bundle, which is 48 pieces ang laman ng coffee stick, at iyan ay effective July 1 ay magiging 145 na ang puhunan. Sa 20 grams naman po, ito po ay dating 25 grams na until naging 23 hanggang sa naging 20 grams na lang. As of now po ay 23.79 ang puhunan at 25.69 sa July 1. Ang 40 grams po na dati pong 50 grams, naging 43 at ngayon nga ay 40 grams na lang. As of now ay 46.62, magiging 50.43 siya this coming July. JRNR? Okay. Wait lang, may deliver ang ina nyo. Saan na ba tayo nahinto? No, at ang dami ko ngayong delivery dito. Nagtambak ngayon. Diyos ko Lord. O, tingnan nyo. Dagdagan pa. JRNR. No, ayan. Yung susunod na video. Ayan, teka. Wait lang. O, naguluhan tayo. O, ulitin natin. O, nasa 40 grams na tayo, na dating 50 grams. Nag 43, ngayon ay 40 grams na lang. 46.62 as of now. Magiging 50.43 as of July 1. 80 grams, dating 100 grams to, naging 93 hanggang sa naging 80 grams na lang. 91.46, magiging 100.03 sa July 1. 170 grams, 182.89 as of now, 203 cents sa July 1. Okay, so ang Coco Crunch po na 15 grams, ito po iyan, dahil po tayong kinuha. Malakas po kasi sa akin yan. Yung Coco Crunch 15 grams ay 5.67 as of now, magiging 5.90 sa July
Okay, so ngayon, alam niyo na kung gaano kalaki ang itataas. Halos tumaas po ng 5 piso, 3 piso hanggang 5 piso ang mga product na kape. Okay, so kaya habol. Kaya kahit araw ngayon, pinilit kong mag-vlog para maihabol at ma-inform kayo. Okay, so yarn. So bilang dagdag na information, pagdating po sa ating Nestogen Classic, kasi may deliver tayo today, no? So ang Nestogen Classic po ay dating 135 grams, na ngayon po ay 110 grams na lang. Pero bumaba din naman ang kanyang presyo. Ayan, hindi ko na panindigan ang vlog kagabi, kaya ngayon tayo mag-vlog. So bago natin simulan, syempre, muna tayo. Magsha-shoutout muna tayo, no? Singit na natin guys, bago umulan, or ang dami ko kasing trabaho. Pansinin niyo po. Ang dami pong ayan po dumating ang mga delivery. No, ayan, nandiyan sa baba. Tapos nandito. No? Actually po, meron pa doon malapit sa chiller. Kaya lang po kasi, may tira pa akong ligpitin ng mga Nestle products last week na deliver. So, unti-untiin ko siya. Inuna ko lang po yung harapan namin kasi bukas ay magpipick up si Daddy ng dishwashing liquid. Yes. Nasa 15 box yung kanyang orderin. Tumawag na ako para magpa-reserve, and then nasa 4 na sako ng iba't ibang scent ng detergent powder ng Almighty, kasi Almighty po ang ating kine-carry. So I can carry naman any product, no? Kaya lang kasi si Almighty kasi maganda na yung produkto, mura pa. So bakit magsisettle pa ako ng iba, di ba? So syempre priority natin siyang mabenta, kaya minsan pag kami pwede naman nating ibenta na kalaban ng bawat produkto, no, para maraming option ng mamimili, hindi natin ginagawa. Kasi, eto tips, no? Eto tip lang to. Kung gusto mo na, halimbawa, mas maganda ang kikitain mo doon sa produkto na mas mura at maganda rin ang quality, hindi din mako-compromise yung quality, minsan, mas magandang pagdesisyonan na wag mo na siyang dagdagan pa ng ibang product na ibang brand o yung kalaban niya, para ma-priority siyang maubos at mabili, no? Kasi minsan ng mga tao, depende din naman kasi yan sa lugar. So sa tulad ko ng subdivision, konti lang yung competition pagdating dun sa product. So kaya more or less kakagatin ng tao na kung ano yung available sa iyo, yun ang mabibili, no? So lagi ko naman sinasabi sa mga customers ko, I can also have the other brand. Kaso nagustuhan ko kasi siya personally talaga. Recommended pag nasa pa ang presyo, no? So kaya yun. So, nag-i-stick ako sa kanya, no? Ganoon naman kasi si Mami Par. Tsaka kasi dishwashing yan, eh. Hindi yan katulad ng mga juices, ng mga gatas, ng mga shampoo, tsaka fabric conditioners. Na kailangan marami kang variant, or marami kang variety, or marami kang brand. Kasi, iba-iba nga ang trip ng tao. So, sa dishwashing, hindi gaano kalaki yung demand na brand, no? Hindi ganun kalaki ang demand na brand. So, kaya, meron kang isa o dalawang brand na kinikerry, okay na. Hindi yan katulad ng supermarket na as much as possible, at least 4 brands merong available sa kanilang mga estante. Okay? So, I would like to shout out syempre first, no? Mag-shout out muna tayo. No? So, daman-dama ang tumal, diba? Ewan ko lang sa iba dyan, ha? Pero, alam nyo naman, diba, ang problema. At, ayan nga, hindi pa matigil basta-basta ang gulo between Iran and Israel. So, katatapos lang ng agreement for the ceasefire, pero parang nagkaroon yata ng pagbabackfire ulit si Israel. Si Israel ba o si Iran? Ayan, alam nyo, makinig kayo ng balita, no? Para ano kayo. So, I will suggest na dapat updated kayo kasi magiging apektado tayo pag lumala yan, no? Kung narinig nyo na yung ano ba yon? Yung daanan sa dagat na yun ang tanging daanan na 20 to 25% na nanggagaling ang langis or pinapupunan ng langis at gas na pumundo ay nanggagaling sa Iran, no? May daanan yan. So kapag sinara ni Iran yan, napakalaking magiging problema at magkukos yan ng pagtaas ng langis, no? Ano magiging epekto pag mataas? Di syempre, susunod ang mga bilihin. So, ayaw natin magtaas ng bilihin. Kasi, syempre, pare-parehas tayong magiging apektado. Diba? Napakahirap pong magpresyo sa tumataas na bilihin. Tandaan po natin yan. Kung maalala nyo po yung panahon na sunod-sunod na pagtataas ng mga bilihin, year 2023 yata yon, sunod-sunod hanggang first quarter ng 2024.
sunod-sunod na pagtataas, no? Sunod-sunod na pagtataas at napakahirap mag-adjust pagdating sa presyo. So, as much as possible kasi iniiwasan natin dito yung pabago-bagong presyo natin na linggo-linggo na lang nagbabago ang presyo, no? Kasi nagbibigay ng pagkalito sa ating mga mamimili, nagbibigay ng pagkadismaya, and at the same time ay imbis na napopokus sa yung mabili, ang nangyayari ay parang paru-paro ang mga customer, no? Dadako kung saan merong nectar. Yun. Nag-gets nyo naman siguro ibig sabihin ng Mami Pat, no? So, shout out to Arlene Gonzalez. Pinapanood ko ang bawat upload mo, Mami Pat. Kahit meron din naman kami sari-sari store, I want to learn more. Kahit maliit lang store, kita ko na din na kaya na kami buhayin. Nakukuha na sahod ko dito sa kita na store. Pwede na talagang mag for good. Thank you, Lord. Ayan. Congratulations, Ma'am Arlene Gonzalez. And advice ko lang, kapag magpo-comment ka, please naman, lagyan mo naman ang tuldok. hinihingal ako magbasa. Walang tuldok. Kahit sa last word ng thank you, Lord. Walang tuldok. Natawa naman ako. Ikaw talaga, Ma'am Arlene Gonzalez. Nahihirapan na nga ako sa buhay. Pinahihirapan mo ba ako? Walang tuldok. Hinihingal ako. Ayan. Ito pa isang kanyang message. Pero maiksi na lang naman ng konti ito. So, kaya na natin to. Okay, Mami Park, morning happy lang kasi binigyan na kami ng JTI credit limit worth 60K. Thank you, Lord. To God be the glory. Ano? So, I do hope na gamitin mo ang iyong term, gamitin mo ang iyong credit line sa magandang paraan, sa maayos na pagdedesisyon. Ayan ay isang responsibilidad. So, at obligasyon. Okay? Alam niyo po, kung pagdating lamang naman sa mga credit lines, kaya naman natin talaga na magkaroon ng mga credit lines. Lalo't nakikita ng mga ahente na progressive, no, may growth sa ating negosyo. Ang problema lamang ay kapag na-overwhelm tayo sa pag-order and then suddenly the tumal strike, no, the tumal hit us. We can never tell. So kaya medyo hinay lang. Okay? Maganda na meron tayong mga ganyang pagkakataon, no, mga privilege, no, na ganyang binibigay sa atin ng ating mga ahente. Just use it wisely. Tamang budget allocation. Kahit malaki at maganda ang ating credit line, hindi ibig sabihin ay uubusin na natin palagi yan. No? Itama ang pagkuha para sa pangangailangan. Sapagkat sila naman ay once na na-offeran ka na at nag-i-stay na dyan ang ahente, ayan ay regular ng makukuhanan mo. So you don't have to worry na baka maubusan ka at tatakbo ka pa kung saan-saan. Kaya dapat kumuha ka na ng kumuha. No? You don't have to worry kasi regular na silang dadalaw sa iyo. No? The moment na nabigyan ka ng ganyang pagkakataon, regular na yan sila. So kaya, pwede kang kumuha sa tamang dami lamang until the next visit. Okay? So, congratulations, Ma'am Arlene Gonzalez. Lilis Dash 78, sabi niya, yes, Mommy Pat, I work here in Israel. Thanks God, safe naman kami dito. For now, back to normal na dito. Thank you very much. Actually, yung classmate ko nung elementary, nag-PM na rin siya sa GC at ang sabi niya, ay nag-message na rin siya sa GC at ang sabi niya ay okay naman na sila doon, safe, kaya wag nang mag-alala. No, yun lang naman ang gusto kong marinig na kahit saan kayo, kahit nasa Iran man, Iraq man kayo, saan man kayong lupalop ng mundo, ay safe kayo. Okay, so thank you, Ma'am Lily, for updating us. Chief Berbs, huwag niyo napansinin yung pandesal, ha? Talaga maingay yan eh. Kaya ayoko mag-vlog sa araw talaga sa totoo. Yes, me, nakakabahala talaga, same tayo ng iniisip, pero kalooban ng Diyos ang nangyari at ang mangyayari at hindi ang kalooban ng tao, magagawa niya. Me always pray. Yun, sabi ni Chief Dashbirds. Dolores Yabut, dadalpaz tayo. Hindi ko naintindihan ang sinabi ni Ma'am Dolores. Tapos sabi ni Ma'am Dolores ulit, Ma'am, totoo po yan, ang ekonomiya ay maapektuhan dahil ang langis ay tatakas. So I think si Ma'am Dolores ay struggling when it comes to typing kasi medyo may mga mali-mali sa typing niya. But anyway, maraming salamat, Ma'am Dolores, no? Engagement pa rin ito and you are participating in our comments. So maraming salamat, Ma'am Dolores. At talagang kilala ko to. Hindi ko siya kilala personally. Kilala ko siya na nababasa ko lagi ang comment niya kapag may time siya mag-comment. Yobo, i-recharge live cast. Actually, kawawa din yung mga naagrabyadong mangingisda. Kita naman sa news paano sila ibuli ng China. Hindi rin natin ramdam yung naranasan nila araw-araw sa karagatan dahil nasa city tayo. Kaya hindi rin natin pwedeng isuko yung WPS. Kabuhayan din ng mga kababayan natin ang nakasalalay kapag nagpaka-neutral ang gobyerno. Tuluyan na nilang makukuha yan. Hindi natin kayang lumaban pero kailangan nating mag-resist and protektahan yung pag-aari natin kung hindi mga mangingisda natin ang kawawa. Which I 100% agree.
Ang point lang naman kasi dito, very simple, no? As much as possible, kung makukuha sa magandang pakiusapan, no? Kasi ang isa sa paraan ng pagiging neutral ay yung makuha sa pakiusapan, no? Hindi naman porket naging neutral ka, hindi mo na ipaglalaban ang iyong karapatan, no? So, syempre, neutral ka lang, pero ibig sabihin kasi ng neutral, wala kang pinapanigan, wala kang team, ganon, no? Pero malayo iyan doon sa usapin na pagdating sa pagtatanggol ng ating pag-aari, no? Syempre, I'm 100% supporting syempre yung mapunta sa atin yung dapat na sa atin, kasi nakasalalay naman talaga ang kabuhayan ng ating mamamayang Pilipino, no? Na mga nahan doon sa gawi doon na apektado. At syempre, yaman ng ating bansa. Kapag yaman ng ating bansa, pag-aari ng ating bansa, dapat protektahan at pangalagaan natin. I am just saying, being neutral, it is about being friendly lang kahit kanino. Hindi kailangang may kinikilingan, may pinoprotektahan, no? At pawang kasi walang ganon, no? Walang ganon na yung mga kampi-kampi. Neutral nga eh. So pag sinabing neutral, wala kang pinapanigan, no? Yun lang, ganon, no? So yun. Thank you, Yobo i-recharge livecast. Okay? Teresita Baron, para sa akon, veterana ka na. Oy, hindi nga. Pero bahala na kayo dyan, magbigay ng ano, no? Pero thank you, Mama Teresita, no? Maraming salamat. I'm one of the content creator that you look up to when it comes to advising, no? And giving you tips and ideas. So maraming salamat, Ma'am Teresita. You are always present, like Ellen Pilar, no? Thank you. Feta Balina Marasigan. Hello, Mami Park. As a small sari-sari store, anong form ang dapat namin i-fill out pag kami magre-register sa BIR? Thank you po. So, sinagot ko to at binigyan ko siya ng link. Nireplyan ko siya ng link na panoorin niya yung isa kong vlog. Pero, babanggitin ko rin dito, hindi tayo ang mamimili ng kung anong form ang dapat sa atin, kasi it's a case-to-case basis, no? So, anong ibig sabihin ng Mami Park? Halimbawa, may negosyo ka, tapos at the same time, employed ka. So, syempre, hindi mo po pwedeng maging katulad ang form ko at ang form mo, kasi you are mixed income earner. So, maaaring pagdating sa ITR, 1701A ka. Ako, 1701. Diba? Ganon. So, it depends upon the situation, and there is no such designated or already prepared form na para sa business ng sari-sari store, kasi it depends upon the situation, no? If nangungupahan ka or hindi, if may pasahod ka o wala, no? If meron ka, ibig sabihin kung may tauhan ka o wala. So the more na may mga mararami kang bagay na activities na nangyayari sa negosyo mo, the more na mas possible marami ang mga form na masasagutan mo. So I have no right, or I have no, not right naman, but I have no guts to tell you what exactly form that you will going to have when you register your sari-sari store business, kasi it's always depend upon your business activities, no? It depends upon the business activities, and especially kung ano yung niche ng iyong negosyo. Okay? Sana na-gets po, no? So, kahit magsabi ako dito na dapat may ganito kang form, dapat may ganito kang form, yun pala, meron palang situation na hindi dapat pala ito yung sayo, no? So, si BIR ang mag-decide niyan according to your nature of business and according to the activity of your business. Kasi kahit sari-sari store ka, sari-sari store ako, pero ikaw di ka naman nangungupahan, ako nangungupahan, ikaw may tindera, ako walang tindera, may mga nadadagdag at meron namang hindi na i-include na form. So, kaya hindi ko po kayo masagot basta-basta, no? Okay. Ellen Pilar, hi, Mami. Sabi naman ni Juanito San Mateo, morning, Mami. Wag na po nating isipin yan. Mga bangayan din naman natin mapipigilan na yan. Talaga pong mangyayari at nakasulat po sa Bible yan. Basta always pray tayo. Di po tayo pababayaan ni Lord. Which is true naman. Wag nating ika nga ay, sabi ng Panginoon, ayan, naging pa ako, mangangaral, iaano ko na lang hindi eksakto. Wag mabahala sa bukas. Ang isipin ay yung present time. Nang sa gayon ay hindi ka magkaroon ng pag-aalala dahil ang Panginoon ay sapat at magpo-provide. Ang Diyos ang kahala sa bukas. No, sabi yan sa Bible, pero hindi ko exact alam kung anong verse, basta ganun. But come to think of it, wala namang problema talaga na kung tutuusin, kasi kahit paano okay naman tayo. It's just that ini-inform natin, binibigyan natin mga informations na ito, so kung nai-inform tayo pagdating sa mga ganyan, more or less
more or less we are aware, no, sa mga magdaraang panahon kung paano tayo makakapag-adjust at makakapaghanda. So mahalaga na ma-aware tayo, no, para hindi tayo nabubulaga, no. Katulad ng pandemic, bigla na lang tayong nabulaga, no. So kaya kailangan somehow updated tayo sa mga current events, no. Yun yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko, kahit bata pa kayo, maging aware kayo sa mga current events kasi napaka-importante yan para sa panahon na pag-adulting na kayo, you know how to survive and more or less mabawasan or maiwasan yung mga possible na dadagok sa buhay nyo if you are into business or if you are employed, no. So for me, general information is very important, no. So totoo naman yung sinasabi ni Sir Juanito na huwag na tayo masyadong mabother kasi we have too much na to think, no, lalo na sa mga personal na buhay natin. But as long as we are in the business, alam nyo, honestly speaking, kahit wala tayo sa business, we should be updated in current events, no. Yan ang natutunan ko talaga sa buhay, nang hindi tayo napapag-iwanan, hindi tayo nahuhuli, ganyan, no. Alam nyo po ba, wag na nga, next time na lang natin itakal, meron ako bibigay na information sa inyo. Okay? So, yon, no? Sir Juanito, thank you. At lagi ka din nandito, no? Maraming salamat. Evelyn Kosaka, it started already here sa US, no? Ayan. So, nakakabahala, no? Pero wala naman tayong magagawa. So, ayan. I want to share more of the things na, siguro, sa next time ko na lang i-share sa inyo kasi talagang busy ako, no. And as much as I would like to make my content a little bit funny way para makarelate din kayo, makaka-relate na kayo, matutuwa pa kayo, parang medyo komedyante ang dating. Kaya lang it's so hard for me na mag-shoot, no. It's so hard for me na mag-shoot mag-isa, pero pwede din naman, no. Kaya lang I really wanted to go back how I vlog before na yung mga funny ang dating pero informative. So, namimiss ko and this is my diversion of my stresses. Namimiss ko yung ganung way of vlogging. So kaya ngayon yung pag-vlog natin super almost formal, no, ganyan ang ganyan. I really wish na to go back in a way that I'm vlogging na may parody ng konti, ganyan, para nakakatuwa, no. Namimiss ko maging artista. Charot. Okay? So, for now, yan muna. Maraming salamat sa inyo mga kasari. I just do hope na maging okay tayong lahat, maging healthy, masagana, at higit sa lahat ay pagpalain ang ating pamilya at negosyo, no? So, this is Mami Park and this is Team Park, nagsasabing tindera is my proud career fighting. Mwah! Mwah! Bye!